Papadudot. Ako po si Gabby, 30 years old. Noong padulo ang summer ay nagkahiwalay kami ng boyfriend ko for 9 years na si Edric. Ang sakit, hindi ba? 9 years. Halos isang dekada ng pagmamahal at pag-adjust sa ugali ng isa't isa. Napunta lang pala sa wala. Iniwalayan niya ako kasi sabi niya ay nagkagusto na raw siya sa katrabaho niya. Ang honest naman niya masyado para umamin kaagad. Sa totoo lang, yung pagiging honest niya, ang una kong nagustuhan sa kanya noong nanliligaw pa lamang siya sa akin. At hindi ko inakala na ang ugali niyang yun din pala ang magiging dahilan para matapos din ang pagmamahala namin. Gustuhin ko mang ipaglaban siya pero para saan? Nagkagusto na siya sa iba, hindi ba? Ano pang laban ko roon? Lalo kung nag-iinit pa ang pakiramdam niya sa bagong pag-ibig na natagpuan niya. Ang pinakamasakit pa sa lahat ay nalaman ko after 2 weeks na nagkahiwalay kami ay nagpaplano na silang magpakasal. Nalaman ko pa sa boss niya mismo. Ako pa ang sobrang nasaktan. At akala ko ay makakayanan kong itago ang sakit. Lalo na kapag kaharap ko yung mga kakilala namin. Panay ang tanong sa akin kung kumusta na ako at kung may maitutulong ba sila sa akin. Mas lalong nakakapanghina ang mga concern nilang yon. Parang pakiramdam ko tuloy, namatayan ako. Kaya naman para makaiwas na sa pagpapakita nila ng concern sa akin ay naisip ko mag-travel. Lumayo. Baka sakaling makatulong sa paglimot ko. Sa pag-i-scroll ko sa Facebook ay nakita ko ang Buscalan Tour. Agad kong pinatos. Kinabukasan na agad ang simulan ng biyahe. Minadali ko ang pag-re-ready ng mga damit na kailangan ko. At makalipas ang ilang oras ay natagpuan ko na ang sarili ko sa Wangod Buscalan Tattoo Village, kung saan ay nakilala ko si AJ, kaedad ko lang. Kasama ko sa tour at sa kabuuan ng kwentong ito ay kasama ko siya, Papadudot. Solo joiner ka rin? Ha? Mag-isa mo lang sa travel group natin? Oo. Mukhang hindi ka madalas sumasali sa mga travel group ah. Paano mo nasabi? Hindi mo alam yung term na solo joiner eh. Ikakamatay ko ba kung hindi ko malaman ang ibig sabihin yan? Ang sungit naman. Kaya ka siguro solo. Mukha bang gusto ko makipag-usap sa'yo? AJ nga pala pangalan ko. Parang hindi ka nakinig sa sinabi ko. Nagpakilala pa talaga. Ano pangalan mo? Hindi ka talaga naturuang makinig ng magulang mo, no? Napainggan ko lahat ng sinabi mo. Kaya lang gusto ko makipag-usap sa'yo. Kaya bahaliwala na sa akin ang pagsusuplada mo. Nagsusuplada ako kasi ayoko makipag-usap sa'yo. Mabuburyo ka rito, sige ka. Lahat sila may kasama. Eh, ikaw? Solo joiner din ako, pero kaya ko makisama kahit kanino. Eh di dun ka. Walang nagtatanong. Broken ka, no? Ha? Paano mo naman nalaman? Yan talaga madalas ang tanong ko sa mga solo joiner eh. Kapag usapang broken kasi, sumasagot sila kagad. Parang ikaw, di ba? Huwag mo na nga akong kausapin. Sure ka ba? Kasi mabuburyong ka talaga rito kapag wala kang kausap. Andito lang tayo sa loob ng bahay habang hinihintay natin yung group natin na matatuan ni Wangod. Wala ring signal saka mukhang mabagal yung internet na pinapagamit ng mga host dito. Ikaw din. Paano mo naman nalaman na magpapatato ako kay Wangod? Eh yun naman ang highlight ng Buscalan Tour eh. Ang magpatato sa pinakamatanda at pinakahuling mambabatok. Magpapatato ka rin ba? Uy, nakikipagkwentuhan ka na sa akin ha. Kala ko ba ayaw mong kausapin kita? Ewan ko sa'yo. Uy, joke lang. Bumalik ka na ulit sa pagiging friendly. Please. Hindi naman ako pumunta rito para makipagkaibigan. Alam mo, pag ganyan ang linyahan, kabaliktaran na nangyayari. Mahilig mang surprise ang universe. Ayaw mo ng kaibigan? Boom! Papatalan ka agad ng kaibigan. Malay mo naman, ako na pala ang kaibigan na pinadala ng universe sa'yo, di ba?
Ang kampante mo rin sa sarili mo, no? Kampante ako kasi kinakausap mo pa rin naman ako. So, ibig sabihin, medyo nakabukas pa rin ang pinto mo para sa akin. Ay! Total, grupo naman tayo rito, no? Bakit kaya hindi mo subukan makipag-banding na lang sa kanila? Huwag na ako. Settled na ako mag-isa. Okay na ako mag-isa. Kaysa bigla kang sasanayin sa piling nila tapos bigla na lang silang mawawala. Kaya okay na ako mag-isa. Broken ka nga. May nakakatawa ba sa sitwasyon ko? Walang nakakatawa. Pero wala namang masama kung papagaanin natin sa konting tawa, di ba? Wala naman talagang masama kung papagaanin ang problema ng kaunting tawa. Kaya lang dahil sa ginawa ni AJ ay bigla ko na lamang naalala si Edric sa kanya. Sa unang pagkakakilala namin ni Edric ay pinatawa rin niya ako. Lugmok ako noon sa problema sa mga magulang ko dahil kakahiwalay lamang nila. Wala akong ibang mapagsabihan at malapitan. Madalas akong tumatambay sa isang milk tea shop sa malapit sa amin. Doon ako nagpapalipas ng buong araw para lamang maiwasan kong umuwi ng bahay. Ayokong makita ang katotohanan na hindi na kami buong pamilya. Ayokong makita na wala na si tatay at kaming dalawa na lamang ni nanay ang magkasama. Nasa ganong sitwasyon ako nang magpakilala si Edric sa akin. Sinupladahan at tinaboy ko si Edric tulad ng ginawa ko noon kay AJ. Pero tulad ni AJ ay porsigido si Edric na mapagaan kung anuman ang mabigat na dinadala ko. Doon ako nadali. Doon na ako nahulog. Hindi ko sinasabing nakikita ko si AJ bilang potensyal na sasalo sa akin. Ayoko muna. Hindi pa ako handang makakilala ng lalaking sasalo sa akin at ayoko lang siyang nakakaharap dahil pinapaalala lamang niya sa akin ang mga naging masasayang araw ko kasama si Edric. Pinapaalala din niya sa akin na nagwakas na ang masasayang araw na yon. Kaya naman sinubukan ko nang iwasan si AJ. Nasa sulok lamang ako lagi at nagkukunwaring busy sa aking cellphone kahit na wala naman akong ibang makalikot doon dahil wala naman akong signal at hirap din akong makasagap sa kanilang wifi. Kaya lang ay porsigido si AJ na samahan ako. Lapit siya ng lapit kahit na ilang beses ko na siyang sinubukang itaboy, papadudot. Gabi, Paano mo nalaman ang pangalan ko? chinek ko rin sa listahan ng organizer natin. Hoy, wala kang karapatang gawin yan. Kesa naman kung ano lang itawag ko sa'yo. Gusto mo ba sitsitan na lang kita na parang aso? Ayoko rin naman gawin yun. Last na yan, ha? Pangalan ko lang ang pwede mong malaman sa akin. Sabi mo eh. Huwag kang ang kampante dyan. Pangalan ko lang ang malalaman mo sa akin. Sigurado ako. Ay, may extend tayo ng stay dito sa Buskalan. Ano? Medyo dulong grupo pala tayo. Hindi ba marunong magpa-reserve ng slot ang organizer natin? Hindi kasi pwedeng reservation dito. First come, first serve policy sila rito. So, itutuloy mo pa ba na magpatato? Baka raw 2 o 3 araw extension natin. Tagal naman. Marami din daw kasi yung ibang mga grupo. Tapos, depende pa yan kung kakayanin ni Wang Od na magtato. Siyempre, may edad na siya. Kailangan maghinay-hinay din. Paano yung mga kasama natin? Gusto pa ba nilang mag-extend? Balita ko ibang kasama natin. Nag-arrange na sila ng Sagada Tour. Kasi hindi na nila mahintay tong kay Wang Od eh. Gusto mo ba sumama na lang din sa kanila? Bakit naman ako sasama sa kanila? Kasi sa Sagada madalas ang puntahan ng mga broken. Hindi rito sa Buskalan. Pala desisyon ka rin, no? Kahit saang lugar pwedeng puntahan ng mga broken. Ayos yan. At least may kasama pa ako rito habang naghihintay na matatuan ni Wang Od. Pag minamalas ka nga naman, oo. Narinig ko yun ha. Bala ko naman talagang iparinig sa'yo. Sana sa mga susunod na araw matunaw na yung kasupladahan mo. Sayang naman tong Buskalan tour mo kung idadaan mo na lang sa pagsimangot. Ikaw lang naman tong sinisimangutan ko. Sa akin, di ka ba naaawa? Sinisira mo ang Buskalan tour ko dahil sa kakasimangot mo sa akin eh. Alam mo,
Malawak naman tong tinutuluyan natin eh. Bakit kaya hindi ka rin sa kabilang sulok? At saka huwag mo na akong lapitan dito kung ayaw mong masirang buskalan tour mo. Mapapaamo rin kita. Kahit bumulong ka dyan, naririnig ko pa rin. Pinaparinig ko naman talaga sa'yo. Wala akong balak umamo sa'yo, no? Andito ako para magpatato at hindi para makipagkaibigan sa'yo. Itanong ko lang ha, kaya ka ba magpapatato dahil broken ka? Kasi sabi ng organizer natin kanina, dinadagsa rin daw ito ng mga broken na babae. Gusto magpatato para magkaroon sila ng simbolo ng pag-move on. Pang-flex sa My Day sa Facebook. Wala kang pakialam kung bakit ko naisipang magpatato. Kakaiba yun ha. Usually ang mga babae kapag broken, buhok ang pinupuntirya. Pagupit dito, pakulay doon. Pero sa'yo, tattoo ka agad ang hanap mo. Bakit kaya? Hindi ka pa rin ba titigil? Ito po, titigil na. Ang hirap mo kabanding. Mahirap ka banding ang ayaw makipag-bonding. Sa susunod, malalaman ko rin kung bakit ka broken. Talaga? Ganyan ka kakampante? Pakiramdam ko naman kasi, ikaw yung tipo ng babae na nagsusungit lang kasi sinusubukan mong protektahan yung mga sugat mo. At feeling ko sa mga susunod na araw, medyo matutuyo na ang mga sugat na yan. Doon sigurado ako, mababawasan na ang pagiging masungit mo. Hindi ako nakaimik sa sinabi ni AJ. Hindi naman kasi ako totoong suplada at masungit. Isa ako sa mga maayos makisama. Palakaibigan at palangiti pa. Kaya lang dala ng sugat ko mula kay Edric ay kinailangan kong iharap ang pagiging suplada ko para makaiwas na may makatabig ng mga sugat ko, Papa Dudut. Tama si AJ. Pero hindi ko yon sinabi sa kanya dahil parang pinayagan ko lang siya na lapitan ako at kalkalin ang sugat ko. Hindi pa noon yun tuyo at umalis na rin si AJ pagkatapos noon at naligo na lamang. Hindi naman ako nilapitan ng iba pang mga kasama namin sa grupo at napansin na rin kasi nila kung paano ko supladahan si AJ. Kaya alam na rin siguro nila na hindi ako basta-basta pwedeng lapitan. Para akong asong nasugatan, Papa Dudut. Tumatahol para maprotektahan ang sarili mula sa mga taong pwede pang manakit at mangdiin sa sugat namin. Umiga ako sa kahoy na sahig na tinutuluyan namin. Nakatingin lamang ako sa kisame dahil sa pananahimik at pag-iisa ko ay naalala ko bigla ang nakaraan ko. Isa sa mga pangarap naming gawin ni Edric noon ay ang pumunta sa Buskalan para magpatato kay Wang Od. Couple tattoo, sabi nga nila, balak naming magpa 3 dots tattoo sa gilid ng braso namin. Ilang beses kaming nag-schedule noon pero sa hindi namin may paliwanag na kadahilanan ay lagi na lang may dumarating na sitwasyon para baguhin ang schedule namin. Pero kailangan naming pumasok sa trabaho dahil may mga biglang problema na kailangan ng tulong namin. O di naman kaya ay biglang magkakaroon ng problema sa mga pamilya namin at kailangan namin silang damayan. Minsan naman ay biglang may magkakasakit, isa man sa amin. Napansin na naming dalawa yon ni Edric, kaya sinabi na lang namin na makakapunta rin kami sa Buskalan para magpatato kapag pwede na talaga. At hindi na hahadlangan ng nasa itaas. At doon ako napaluha sa pag-alala ko sa naging usapan namin yon ni Edric. Dahil mukhang tinabla na nga ng nasa itaas ang plano namin yon dahil pinaghiwalay na kami habang buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang plano namin ni Edric na sabay na magpatato ay ginawa kong mag-isa nang magkahiwalay kaming dalawa. Alam kong para hindi yon madali at parang papasakitin ko lamang ang sarili ko sa ginawa ko. Pero gusto ko lang patunayan sa lahat, lalo na sa sarili ko, na pwede ko pa rin gawin ang mga naplano naming dalawa ng mag-isa. Gusto kong patunayan na kaya kong gawin yon kahit na wala na siya. Oo, at mas magiging masakit pa ang alaala ng mga plano namin ni Edric kesa sa mismong proseso ng tattoo, pero kailangan ko yung tiisin at gawin. Gusto kong magkaroon ng simbolo sa katawan ko na nakaya ko ang sakit. Pumayag nga ako mag-extend ng stay sa Buskalan. Total ay nakapag-leave naman ako sa trabaho. Kailangan ko lang din na malayo muna sa mga lugar na nakasanayan ko para makahinga ng kaunti ang puso ko.
Alam ko na kapag nasa Maynila lamang ako ay pwedeng madaanan ko ang isa sa mga lugar na madalas naming pinupuntahan ni Edric. Hindi ko pa kayang lakaran yon. Kaya mabuti na rin siguro na nagstay pa ako sa Buscalan. Aaminin kong medyo naburyong na rin ako noon lalo't sinabayan pa ng ulan ang pananatili namin doon. Hindi kami makalabas dahil delikado ang daanan palabas ng Buscalan kapag umuulan. Kaya naman minabuti kong makipag-usap na lamang kay AJ. Wala namang masama. Kaming dalawa lang noon ang nasa loob ng tinutuluyan namin. Kami na lang dalawa ang kasama sa tour dahil nagsilipatan na lamang sila para sa Sagada Tour. Kaya nasolo namin ang hindi kalakihan na tinutuluyan namin, Papa Dudut. Ilan lang pala magtatagal ang kasungitan mo sa akin eh. Bigla akong nabore eh. Okay lang. Tatanggapin kong rasong yan. Bored na rin ako eh. Yung organizer natin na doon sa kabilang bahay, nakikipagmaritesan. Bakit hindi ka nalang sumama sa kanya? Gusto mo lagi may kabanding, di ba? Eh paano ka? Ayaw naman kitang iwan mag-isa rito. Salamat. Nakakabigla tong panahong to, no? Summer pero grabe yung buhos ng ulan. Ang lakas pa. Hindi ko to inaasahan. Pati panahon lolokohin ka, no? Nakakadalawang hugot ka na mula nang dumating ka rito, ha? Mukhang makakaisang dosena ka bago tayo umalis dito. Che, palibasa hindi ka makarelate sa pagiging broken ko kaya ganyan ka mang-asar. Ay, teka. Broken ka rin? Saan ang hugot mo? Ako yung broken na walang hugot. So, ikaw yung broken version 2.0. Malinis na version. Walang hugot. Sana all. Pero hindi halatang broken ka, ha? Magaling lang siguro ako magdala. Ay, sorry naman sa akin na nakabuyang-yang ang pagiging broken. Magkakaiba naman kasi ang mga tao sa pagdadala ng sakit na nararamdaman. Ayos lang din yan sa'yo. Wala namang masama dyan. Iisa lang naman ang goal nating lahat, ang makamove on. Okay lang ba kung magkwento ka kung ano nangyari sa'yo? Magkukwento ka rin ba tungkol sa sugat mo? Pwede. Pero ikaw muna. Paano ba ako magsisimula? Pinagpalit ako sa tomboy. Ganda naman ang bungad mo. Yun nga yung totoo. Sa ayon na rin yung summary. Kwento mo ng buo. Matagal-tagal pa tong ulan eh. Tsaka ka na huminto kapag ambon na lang. Chismosa ka rin, ha? Sumama ka na lang kaya ro sa organizer natin. Noong mga nakarang araw gusto mo makipag-bonding sa akin. Tapos ngayon parang tinatabuhin mo na ako. O, sige na nga. May naging girlfriend ako. Single mom siya. 3 yung mga anak niya. Ang hirap pala. Kasi parang inuobliga niya akong sustentuhan yung mga anak niya. Asan daw yung tatay ng mga anak niya? Magkakaiba kasi ng tatay yung 3 anak niya. Hindi na rin daw nagsusustento kasi may mga asawa na. Naawa naman ako sa kanya kaya nag-aabot na rin ako kahit konti. Buti nga nag-aabot ka pa. Hindi lahat gagawin yan. Hindi mo rin naman kasi obligasyon yung mga bata. Pero obligasyon ko mapasaya ko yung ex ko. Kaya tumulong ako sa pagsusustento sa mga anak niya. Yun naman pala eh. Bakit ka pinagpalit sa tomboy? Kasi mas malaki yung pwedeng ibigay ng tomboy. May negosyo tapos galante pa. Nagsusustento ako pero hindi ako galante. Kasi kailangan ko rin mag-abot sa nanay at sa bunso kong kapatid. Kaya hindi masyadong malaki na ibibigay ko doon sa ex ko. Kaya kanya iniwan at pinagpalit. Oo. Sinabi naman niya sa akin yung totoo. Nakipag-iwalay siya ng maayos sa akin. Wala raw sanang personalan. Kailangan lang niyang mabuhay ang mga anak niya. Siyempre, naiintindihan ko yun. Mas kailangan naman talaga niyang unahin ang mga anak niya. Kaya doon siya sa mas practical na relasyon. Parang gano'n na nga. Ayun, pinakawalan ko siya. Kasi wala naman sa akin yung kailangan niya. Sakit magpalaya, no? Hindi ko naman kasi siya pwedeng ikulong sa akin. Alam nga namang ipilit ko i-provide sa kanya yung buhay na gusto niya para sa mga anak niya, eh, hindi ko nga kayang ibigay yun, di ba? Ang mature mo naman pala. Wala lang ako ibang choice. Tara, Anong tara? magkapit tayo. Balita ko, masarap daw ang Buscalan coffee. G? Papa Dudut, alam ko na yung ginawang pag-iwas ni AJ na dugtungan pa yung usapan tungkol sa ex niya ay paraan lamang niya para hindi na humaba ang usapan namin.
Ganon din ako kapag tinatanong ako tungkol kay Edric ay nililihis ko. Masakit kayang ungkatin yung isang bagay na tinatago mo. Lalo kung hindi ka pa handang ilabas at ipakita yon sa iba. Minsan nakakainis din yung ibang tao na hindi nila tantanan yung mga broken na katulad namin ni AJ. Ano bang pleasure ang makukuha nila kapag nakikita nila kaming nasasaktan habang binabalikan ang nakaraan namin? Tumayo na ako sa pagkakaupo sa sahig at sinamahan si AJ na magtimpla ng kape. Nagpakulo lang kami ng tubig sa takore at doon na rin namin hinalo ang Buscalan coffee. Mura lang ang kape nila, 100 piso ang kape at nakalagay yon sa plastic na pangyelo. Naaliw ako ang simple lang ng buhay doon sa Buscalan. Pagkatapos na kumulo ng kape sa takore ay kumuha si AJ ng 2 tasa para sa aming dalawa. Gustuhin ko man tulungan siya pero gusto niyang siya na ang umasikaso noon. Kaya pinagmasdan ko na lamang siya habang ginagawa yon. Nasa balkonahe kami noon ang tinutuluyan namin. Humina na ang buhos ng ulan. Hindi na kami napagod sa ulan. Parang maganda pang ang kombinasyon ng ulan at kape na mula sa takore. Naupo kami sa gilid at tanaw namin ang mga kabundukan ng Buscalan. Napakaganda. Maya-maya pa ay naalala ni AJ na meron siyang natirang biskwit sa bag niya. Kinuha niya yon para isabay sa kape namin. Natawa na lamang din ako sa combination ng kape at klase ng biskwit na dala ni AJ, Papa Dudut. Anong nakakatawa? Nagkakape tayo ng barako tapos may biskwit. Oh, tapos? Yung merienda natin, pang last night na eh. Lalo na tong bawon mong biskwit. Ganitong yung mga burol, di ba? Uy, grabe ka naman. Pero totoo nga, ito'y nakalata. Tapos dinadakot na lang ng plastic na mangkok kapag hihahain na sa mga naikilamay. Alam ah. Ako yung tagadakot ng biskwit sa burol ng tatay ko noon eh. Ay, sorry. Wala na yun, ano ka ba? Saka mula nun, naging paborito ko ng biskwit na to. Kaya lagi akong bumibili ng 1 lata kada buwan. Merenda namin sa bahay. Mahilig din kasi sa biskwit si nanay at bunso. Ah, kaya pala. Okay nga to eh. Sakto yung tamis niya. Hindi nakakaumay. Mapaparami ka ng kain dyan, lalo na kapag sinabay mo pa sa kape. Ang sarap din nitong Buscalan coffee, no? Sakto yung pait. Walang asim kahit napakuluan ko na sobra. Ngayon nga lang ulit ako nagkape eh. Kailan yung uli? 5 years ago na siguro. Nung lamay ng tatay ko. Sorry din. Kaya hindi na ako nagkape ulit. Lalo na pagbara ko. Kasi parang bumabalik yung pagluluksa ko sa tatay ko kapag naamoy ko yung kaping bara ko. Sabi sa nabasa ko, konektado raw kasi ang pang-amoy sa memories natin. May nagsasabi sa parte ng utak natin na may kinalaman sa emosyon at memories. Eh paano kung hindi ko na maiwasang makaamoy ng kaping bara ko? Forever na ba ako magluluksa dahil lang natitrigger ng utak ko yung emosyon at alaala ko? Ewan. Pero pwede sigurong ikonekta mo na lang yung amoy ng kaping barako sa isang masayang alaala. Ha? Paano? Meron ka bang memory sa kaping barako na masaya? Sa burol din yun ng tatay ko eh. Tanghali nun tapos kami lang. Kami lang nung ex kong si Edric yung nagbabantay. Nagkwentuhan kami. Ano pinagkwentuhan nyo? Malungkot kasi ako nun eh. Siyempre nagluluksa. Nag-worry ako kung paano ko haharapin yung future nang wala yung tatay ko. Kasi ang hirap nun, di ba? Totoo, ang hirap nga nun. Ay, tapos habang nagkakape kami, nagkaroon siya ng gana para pag-usapan yung future. Future namin. First time niyang naglatag sa akin ng mga plano niya para sa future naming dalawa. Parang naamoy ko ngayon yung mismong kaping barako na iniinom namin noon. Ano raw laman ang future na yon? Eh, yun, bibili raw siya ng townhouse namin. Yun muna yung unahin niya bago kami kasal. Para kapag honeymoon na namin, dun daw namin bibinyagan ng townhouse namin. Wala pang anak pero may binyagan na mangyayari. Tapos dun na rin kami bubuo ng pamilya. Lahat daw ng okasyon, dun magaganap sa bahay na yon, hanggang sa lumaki na yung mga anak namin.
Para raw pamahaya ng good memories ang bahay na yon kapag tumanda na kami at kaming dalawa na lang ang magkasama sa townhouse. At babalikan namin yung mga alaalang yon habang nagkakape. Yun, pwede na kayang yun na lang yung alaala na ipalit ko para matabunan yung malungkot na alaala ko sa kaping barako? Para rin mabura na yung memory ng pagluluksa ko sa tatay ko kapag nakakaamoy ako nun. Tiningnan lamang ako ni AJ nang nilatag ko sa kanya ang tanong ko. Alam ko namang ako lang din ang makakasagot ng tanong ko. Sapat kaya ang alaala namin yon ni Edric para mabura na ang pagluluksa ko sa tatay ko sa tuwing nakakaamoy ako ng kaping barako? O baka nakakadagdag lamang iyon sa lungkot ko sa tuwing nakakaamoy ako ng kaping barako? Dahil hindi natupad ang future na pinag-usapan naming dalawa ni Edric. Natahimik na lamang kaming pareho ni AJ, naging awkward ang paligid dahil kahit tumawa ko sa dulo ng tanong ko ay amoy na amoy pa rin ni AJ ang kalungkutan ko. Tumingin si AJ sa mga kabundukan habang kumakagat ng biskwit. Ako naman ay bumalik sa pag-inom ng Buscalan coffee. Hanggat maaari ayokong huminga habang umiinom ng kapeng yon. Dahil nga bukod sa ibinabalik ng amoy na yon, ng mga alaala ng pagluluksa ko sa kamatayan ng tatay ko, ay binabalik din ito ang mga alaala ng mga plano ni Edric para sa future namin. Tahimik pa rin ako noon at iniisip na baka meron pa akong ibang masayang alaala sa amoy ng kaping barako. Yung amoy na walang koneksyon, isa man kina Edric o kay tatay. Pero walang mahagilap ang utak ko. Tanging ang mga mapapait lang na alaala ni Edric at tatay ang nahalukay ko. Biglang pumait ang kaping ininom ko. Itinigil ko muna pansamantala ang paghigop at nakiusap ako kay AJ. Nakuhanan ako ng tubig. Mabilis namang ginawa yun ni AJ at inabot yon sa akin. Nanginginig akong kinuha yon at ininom. Walang amoy ang tubig, malinis at kahit papaano papadudod ay nawala ang mapapait na alaala ng dalawang lalaking naging mahalaga sa akin. Mga taong nagpasaya sa akin at nagpalungkot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, naging masaya ako na nakakausap si AJ at kahit papaano'y naiibsan ang lungkot na nararamdaman ko sa paghihiwalay namin ni Edric. Nakahanap ako ng kaibigan. Yung kaibigan na hindi ka balak husgahan. Hindi ka pipilitin na magkwento tungkol sa sakit na nararamdaman mo. Hinahayaan niya lamang ako magkwento kung ano lang yung kaya ko at ganoon din ang ginawa ko sa kanya. Naging komportable kaming irespeto ang mga nakaraan ng bawat isa. Kaya sa Buscalan na hindi naging mahirap ang paghinga. Hindi naging mahirap magpatuyo ng sugat. Minsan talaga ay kailangan mo lang ng isang katulad mo o di naman kaya isang taong makakaunawa sa sugat mo. Sa sitwasyon ko at si AJ yon, pareho. Nagpa-extend na nga rin kami muli sa pag-stay sa Buscalan. Kahit kami na noon ang dapat sasalang para magpatato, ay pinauna muna namin ang mga nahuli kesa sa amin. Natawa na lang ang organizer sa amin, paano ba naman kasi, nung una ay para kaming tubig at langis na hindi pwedeng mapagsama. Pero noong mga oras na yon ay hindi na rin kami mapaghiwalay pa. Maski ako ay nagulat sa mabilis na pagiging close naming dalawa. Nagulat na nga rin ako dahil naibalik ni AJ ang hilig ko sa pagkakape. Hindi na ganoong kapait ang bumabalik sa aking alaala sa tuwing naaamoy ko ang kaping barako. Dahil wala na akong ibang maalala kundi yung masayang usapan namin ni AJ sa tuwing nakakaamoy ako ng kape. Unti-unti ay kumupas na ang masasakit na alaala ni Edric at tatay kapag naaamoy ko na ang kumukulong kape sa takore. Yan ang mga bagay na naranasan ko.
Lamantasan mo na yan Awat na. Kapag ikaw hindi ka nakatulog mamaya. Tubig lang ang katapat niyan para makatulog mamaya. Hayaan mo na nga ako. Ngayon ko nga lang ulit na-enjoy magkape. Salinan mo pa ako ng kape, please. Bahala ka Walang sisiyan kung bigla ka magpalpitate dyan. Daming sinasabi, hindi na lang magsalin. Eto na po. Coffee Princess ng Buskalan. Oh, yan. Salamat. Sana umulan ulit. Hoy, huwag kang ano dyan. Ngayon palang bumibida yung araw, palalayasin mo na kagad. Para kasing ang sarap magkape kapag umuulan. Naaalala ko na naman yung mga kwentuhan natin nung nakaraan. Tapos, sumasabay pa yung ulan. Ang ganda rin kapag makulimlim yung kalangitan. Ngayon ko palang na-appreciate yun Maganda kasi itong lugar natin Kapag sa Manila to, nako, ang hirap i-appreciate. Pag-usapang ulan tapos nasa Manila ka, bahagad ang maiisip mo, walang palya. Correct. Parang ang bilis maging honest at seryoso sa usapan kapag sumasabay yung ulan, no? Tapos palalakasin pa ng kape yung loob mo, no? Gabi, Oh, ano yun? kahit hindi umuulan, kaya mo maging honest at seryoso? Susubukan namin ang kape ko. Ano ba yun? Alam ko, broken ka pa. Pero, naisip mo na ba kung ano yung ideal na next relationship mo? Kahit nung hindi pa ako broken, meron na talaga akong ideal na relationship sa utak ko. Ano? Gusto ko talaga yung pwede kaming maging honest sa isa't isa. Ayokong napapaisip ako lagi kung nagsasabi ba ng totoo yung partner ko o hindi. Baka dyan napapasok yung trust. Oy, true yan. Papunta rin dyan sa trust yung ideal relationship ko Yung kaya ko talagang magtiwala kahit nasaan siya o kahit sino pa yung kasama niya. Marami pa rin ibang tao na pwede mapagkatiwalaan. Yan nga yung problema ko ngayon Bakit? Alam ko hindi ko pa nakukwento sa iyo yung nangyaring relasyon ko kay Edric pero malaking tiwala kasi yung nawala Pwedeng magpapayaw ka sa nangyari? Kung okay lang Siguro sabihin na lang natin na dahil sa ginawa ni Edric sa akin, mahihirapan ng next na makakarelasyon ko na ibalik yung tiwala ko sa relasyon. Kahit yung tiwala ko sa sarili ko na makakahandle pa ako ng relasyon, para kasing parang nawala na rin. Hindi ko kasi alam kung kaya ko pang pagkatiwalaan yung sarili ko na sumugal ulit sa susunod Kasi paano kung maulit na naman, 'di ba? Masira na naman yung tiwala ko. Parang hindi ko na yata kaya. Kota na ako sa nangyari sa amin ni Edric. In fairness, Anong in fairness? kinaya pa rin ng kape na gawin kang honest at seryoso. Isang tasa pa? Ay sige, isa pa nga. Alam na agad ni AJ na kapag bumibigat na ang loob ko, magko-commercial break na agad kami at ililiko na ang usapan doon sa magaan. Yan ang isang bagay na kinatuwa ko kay AJ. Alam niya kung kailan naabante sa akin at alam niya kung kailan hihinto. Kaya niya talagang irespeto ang boundaries ko. Nakakatuwa lang na isipin na merong isang tao na kahit na ilang araw mo palang nakikilala, ay mas maayos na ang trato sa iyo kumpara sa mga taong matagal na sa buhay mo. Nagpalit kami ng pinag-uusapan na pagkwentuhan na lang namin ang mga nadaanan naming lugar bago kami umakyat ng Buskalan. Naging magang muli ang usapan kasabay ng manamis-namis na Buskalan coffee. Masaya naging Buskalan experience ko pero lahat ay may hangganan. Sumapit na kami sa dulo ng pila. Kami na lang ang hinihintay para magawa na namin ang original plan namin. Ang magpatato sa pinakamatanda at huling mambabato, kay Apo Wangud. Nakapila na kami noon sa likuran ng isang grupo. Marami sila, pasulyap-sulyap lamang kami kay Wangud. Ang ganda niyang pagmasdan. Ang kalmado habang nagpapatato siya sa mga bisita. Siguro inaabot lang ng 5 minuto kada 3 dots na pagtatato ni Wangud. Kasama rin niya ang grandniece niyang si Grace, ang kanyang protege. Ang ganda nilang pagmasdan noon habang nagtatato sa mga bumibisita sa kanila sa Buskalan. Habang inihintay namin na magtato, ay nagkwentuhan pa kaming muli ni AJ, pangtanggal lang ng kaba. Yun kasi ang unang tattoo naming dalawa, Papa Dudut.
kalmado ka. Eh ikaw, hindi? Pero mas kinakabahan ka. Takot kasi ako sa karayom. Hindi naman karayom ang gagamitin. Tinik daw. O di mas nakakatakot. For the experience na lang to. 5 minutes lang naman yan. Tapos, hintayin na lang natin na gumaling. Mabilis lang naman gumaling ang tato. Sana ganun din ang pusong sugatan. Sabi ko na may last hugot ka pa eh. Anong last? Meron pa mamaya pagsakay natin sa van pag-alis dito. Pauwi na pala tayo ng Manila. Parang kailan lang nagpapalpitate tayo sa kape ng buskalan, no? Parang kailan lang, suplada ka sa akin. At ngayon, Paminsan-minsan na lang. dadamihan kong pagsusuplad ako sa isa van. Lalo kapag medyo masakit na itong magiging tattoo sa akin. Alam mo, wala na masasakit pa sa niloko. Wow! Kung kailan pa uwi, tsaka natutong humugot. Pambihira naman, no? Natuto ako sa'yo, master eh. Alam mo, na-enjoy ko tong experience na to. Ma-enjoy mo pa kaya mamaya kapag tinatatuan ka? Walang iiyak ha? Ine-expect ko na naman yung sakit ng pagpapatato. Tsaka parte naman talaga ng buhay na makaramdam ka ng sakit, di ba? Oo, pero wag naman sana araw-araw. Lumilipas din naman ang sakit. Pati ang saya lumilipas din, no? Yun lang. Gabi, Ano na naman? nagsusuplada ka na dyan eh. Hindi pa nga tayo nakakasakay ng van. Eh, kinakabahan na nga kasi ako eh. Malapit na ako. Oh. Matagal pa yan. Mukhang magpapahinga ulit si Apo. Ano ba kasi yun? Wag na lang pala. Oh, tingnan mo to. Mambibitin pa. Hindi na lang sabihin. Nahiya na ako bigla eh. Sabihin mo na, huwag ka na mahiya. Pagbalik natin ng Manila at pagbalik natin sa realidad, maalala mo pa kaya ako? Alam mo bang nagpa-reserve na ako ng 5 plastic ng Buskalan Coffee? Araw-araw kong iinumin at aamuyin yun para maalala ka lang. Ako, hindi ko na kailangan ng Buskalan Coffee. Kahit 3-in-1 lang ang matimpla ko, maaalala pa rin kita. Ang drama! Epekto ba ng kaba mo yan? Manira ka talaga ng moment, no? O ano bang moment yung sinasabi mo dyan? Paano kaya kapag bumalik tayo ng Manila magkita ulit tayo? Kasi? Kasi friends na tayo at mahilig na tayo pareho sa kape. Baka lang mamiss mo na may kasama magkape. Malapit na rin ang tag-ulan. Baka hanap-hanapin mo yung honest at seryoso na kausap. Nandito lang naman ako. I-add mo lang ako sa Facebook at kalat ka rin na ako sa mga gusto mo. Naku naman, marami na akong friends sa Manila. Hindi ko na kailangan ng dagdag na kaibigan. Pero manliligaw, pwede ba? Nasa likuran ko si AJ noon habang nakapila kami. Hindi ko siya malingon para matingnan. Mas lalong hindi ko siya masagot sa naging tanong niya. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil yon sa napasobrang kape na ininom ko o dahil sa tanong ni AJ. Hindi ko napaghandaan ang tanong ni AJ na yon at hindi ko naisip na babalakin niyang manligaw sa akin. Naghihintay si AJ ng sagot mula sa akin at mabuti na lamang at gumalaw na ang pila. Binago ko ang usapan at tinuro ang grandniece ni Wang Od na si Grace. Sinabi ko na mukhang magaan ang kamay ng protege ni Wang Od. Baka magpataturin ako sa kanya. Mukhang nuggets naman ni AJ ang ginawa kong pagpapalit ng topic. Sinangayunan niya ang sinabi ko at balak din daw niyang magpatato kay Grace bilang ando na rin naman kami papadudot. Nang kami na ang sumalang ay halos hindi ko naramdaman ang sakit sa pagpapatato kay Wang Ud. Kasi mas nangingibabaw sa utak ko at puso ko ang naging tanong ni AJ sa akin noon. Pwede bang manligaw? Paano ko ba sasagutin yon? Aaminin kong nagkaroon ako ng crush kay AJ dahil sa naging koneksyon naming dalawa papadudot. Pero paano kung dala lamang yon ang lungkot na nararamdaman ko sa hiwalayan namin ni Edric? At baka nadadala lamang kami sa ganda ng lugar ng Buskalan. Kaya gano'n na ang mga emosyon namin. Nakabalik na kaming pareho sa Manila at hindi ko pa rin ina-accept ang friend request niya. Ilang buwan na ang nakakaraan mula nang nakaalis na kami sa Buskalan. Pero patuloy ko pa rin siyang iniiwasan. Marami siyang messages sa akin pero ni isa ay hindi ko nire-replyan. Takot ako. Wala pa akong tiwala sa sarili ko na makakayanan kong magpapasok muli ng ibang tao
sa puso ko. Kayo ba? Anong masasabi ninyo? Sana ay matulungan ninyo ako at maraming salamat po. Isa ako sa mga masusugid na tagapakinig ng Barangay LS. Ako ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gabby. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa mga kabarangay natin na katulad kong mahilig makinig sa Barangay Love Stories. Ako si Nini, 54 years old, taga Mandaluyong at kasalukuyan ay nasa bahay na labang ako habang abala sa muntigong tindahan na pinundar ng anak kong si Eric. Magkakasama kami sa bahay ng asawa at dalawa niyang anak dahil hindi raw ako magawang pabayaan ng anak ko na mamuhay mag-isa. Mahal niya raw ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya at malaki ang utang na loob niya sa akin dahil ginapang ko ang pagpapalaki at pagpapaaral sa kanya kahit na mag-isa na lamang ako noong araw. Sa totoo lang, Papa Dudut ay may asawa naman ako. Kasal kami ng tatay ni Eric na si Oscar pero pagtungtong niya ng 10 taong gulang ay ng babae ito at nagloko sa kasal namin. Hindi nagtagal ay nagkahiwalay kami matapos nitong ibahay ang babae niya at nagpakalayo-layo sa loob ng 8 taon hanggang sa makatungtong ng kolehiyo ang anak ko. Ay ako ang naghahanap buhay at tumayong nanay at tatay para sa kanya. Marami akong trabaho na pinasok noong araw tulad na lamang ng pagtitindera, paglalaba, katulong sa bahay, ang panghuli, ay ang ginawa kong trabaho ay naging janitress sa isang pribadong kumpanya dito sa Quezon City. Bakit naman po nakangiti kayo dyan? Wala naman. Natutuwa lang ako sa iyo, anak. Saka bagay na bagay sa iyo yung uniforme mo. Napakagwapo mong tignan. Akala ko po may dumi ako sa mukha eh. Wala ah. Speaking of mukha, ma, di ba kay lolo ako nagmana? Nakuha ko yung kagwapuhan niya. Akala ko sasabihin mo sa tatay mo. Kay papa, hindi po ako sa kanya nagmana. O bakit naman? Eh gwapo naman ang tatay mo. Hindi ko na maalala yung mukha niya kung gwapo pa siya o hindi. Basta kinakalimutan ko na siya. Mula nung pinagpalit niya tayo dun sa babae niya. Hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin napapatawad ang tatay mo? Hindi ko po siya kayang patawarin ng ganun-ganun na lang matapos lahat ng mga atraso niya sa atin. Pinabayaan niya tayo. Iniiwan. Pinagpalit sa iba. Kung hindi niya ginawa yun, di sana hindi kayo magkakandakuba sa pagtatrabaho para lang mabuhay at saka mapag-aral ako. Siya dapat ang gumagawa nun eh. Pero tungkulin ko rin naman yun kasi nanay mo ko. Hindi kita pwedeng pabayaan, lalo na nung mga panahon na yun. Nandun na nga po tayo, kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo kasi di niyo ako pinabayaan. Yung ibang mga magulang dyan, hinahayaan na mapariwara yung mga anak nila kasi hindi nila maitaguyod. Pero kung magkasama kayong dalawa ni Papa sa pagpapalaki sa akin, hindi niyo sana sinusolo lahat ng mga responsibilidad. Kaso wala eh, tinakasan niya tayong dalawa. Pero matagal na yun. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin kayang kalimutan yung nangyari? Ma, wala pong dahilan para kalimutan ko yun kahit na bumalik pa siya dito sa bahay ngayon. Eric naman. Sorry po ma, pero matagal ko nang sinabi sa sarili ko na hindi ko siya mapapatawad. O siya, sige, wag na natin pag-usapan yung tatay mo. Eh imposible namang bumalik pa siya. Sana nga hindi na siya bumalik. Sana lang talaga. Hindi naman natin siya kailangan eh. Pag nakatapos na ako ng pag-aaral, hindi nyo na kailangan magtrabaho, ma. Ako na magtataguyod sa ating dalawa. Kakayanin naman nating dalawa eh, kahit na wala siya. Maiba tayo, anak. Ready na ba yung mga gamit mo? Opo, ready na. Sigurado ka, wala ka nang naiwan. Sigurado po, ma. Hinanda ko na po kagabi lahat ng mga gagamitin ko, tsaka chinek ko rin po kanina. Kaya wag na po kayo mag-alala. Hindi na naman po ako bata eh. College na ako, ma. Malaki na po ako. Para sa akin, kahit ano pang edad mo, ikaw pa rin yung Eric na hinahatid ko nun sa school. Bilang nanay, hindi na mawawala sa akin na mag-alala, lalo unang araw mo sa kolehiyo.
Hindi ka ba kinakabahan? Kinakabahan po, pero kakayanin. Oo, ganyan nga. Lagi mong tandaan na anumang sitwasyon, kayanin mo. Opo, yan po ang turo niyo sa akin eh. Kayo kaya ang role model ko. Nambola ka na dyan. Di po ako nambobola ma, totoo yung sinabi ko. Ay nako, mana ka talaga sa pinagmanahan mo. Sa inyo lang naman po ako pwede magmana eh. Sige na, anong oras na Baka mahuli ka pa sa klase mo dahil traffic. Mahirap na. Okay, sige ma, alis na po ako. Sige, mag-iingat ka. Ikaw ma, alis na po ba kayo? Aalis na rin ako maya-maya. Maaga pa naman eh. Maglilinis muna ako rito sa bahay. Papa Dudut, hindi ko masisisi ang anak ko kung galit siya sa tatay niya dahil na rin sa ginawa nito sa amin. Pero ayoko namang lumaki siya na namumuhi sa sarili niyang ama dahil kung ako ang tatanungin ninyo ay matagal ko nang napatawad si Oscar. Oo, nandun pa rin ang pagkadismaya ko sa kanya dahil sa pangiiwan niya sa amin ni Eric para sumama sa ibang babae. Pero habang lumilipas ang panahon, Papa Dudut, natatabunan ang pagiging abala ko sa trabaho at pag-aaruga sa anak namin ang galit ko sa kanya at sa mga ginawa niya sa amin. Bukod doon ay aaminin ko na malaki talaga ang pagpapahalaga ko sa kasal. Sagrado kong ituring ko yon, kaya nga kahit na ilang beses na sa aking sinabi noon ni Eric na ikinakahiya niyang dalhin ang apelyido ng tatay niya ay wala na lang akong imik. Pero sa kaloob-looban ko ay mahalaga pa rin sa akin ang natatanging bagay na yon. Dahil yun na lang ang pinangahawakan ko para masabi na minsan, ikinasal ako sa lalaking minahal ko. Ganon ang paniniwala ko hanggang isang araw ay bigla na lamang nagbalik sa buhay namin si Oscar, Papa Dudut. Kuha mo pa nga ako ng kanin doon, Nini. Grabe gutom ko sa biyahe. Ay sige, sandali. Kukuha pa kita. Sa sobrang tagal kong hindi nagbiyahe, muntik ko nang makalimutan yung daan pa uwi rito sa atin. Ang dami nang nagbago. Marami na rin tinayong mga tindahan at gusali. Oh, eto na yung kanin mo. Sige, kumain ka pa. Salamat. Ikaw, hindi ka ba kakain? Tapos na kami kumain ng anak mo. Nasa na nga pala si Eric? May binili lang sa malapit na tindahan. May project daw sila kaya lumabas pagkatapos kumain. Siguro malaki na yung anak kong yun, no? Oo, binata na. Natangkaran ka na rin yata. Maiba tayo. Saan ka pa ba galing yan? Sa San Andres, Quezon. Galing ako dun kaya inabot ng halos 8 oras yung biyahe. Sakit na nga ng puwetan ko sa matagal na pagkakaupo. Doon ba kayo nakatira nung babaeng pinalit mo sa akin? Ha? Oo. Doon kami sa probinsya nila. Hirap din ang buhay doon. Ibang-iba sa nakasanayan ko rito sa syudad. Bakit ka pa bumalik dito sa atin? Siyempre. Gusto ko nang tumira kasama niyo rito ng anak natin. Saka patay na rin yung kinakasama ko nung nakaraang taon pa. Tapos napag-isip-isip ko na ayoko nang tumira doon kaya bumalik na lang ako rito. Buti na lang, di kayo umalis sa bahay natin. Ma, nandito na po ako. Papa? Oh, Eric, ang laki mo na. Nak, magmano ka sa papa mo. Ayoko. Bakit ako magmamano sa kanya? Ano bang ginagawa niyo rito? Bakit pa kayo bumalik? Gusto ko na ulit kayong makasama ng mama mo tumira sa bahay natin. Hindi ka ba masaya? Bakit ako magiging masaya? Alam niyo, sana hindi na lang kayo bumalik sa buhay namin ni Mama. Aba, bastos ka. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan ng papa mo. Bakit hindi? Bigla na lang siyang uuwi dito sa bahay tapos ang kapal na mukha niya na sabihin na gusto niyang tumira dito kasama tayo? Ano yun? Ganun na lang yung kadali? Baka nakakalimutan mo. Pamamahay ko rin to. Hindi ko nakakalimutan yun. Pero nawalan na kayo ng karapatan dito sa bahay na to mula nung iwan niyo kami ng mama ko. Huminahon ka muna. Tatay mo pa rin naman ang kausap mo. Saka tama naman siya. May karapatan pa rin siya sa bahay natin kasi asawa ko pa rin siya. Magumising nga kayo.
May asawa bang nang bababae tapos iiwan kayo? Tapos na yon. Sabi ng papa mo, wala na rin daw yung kinakasama niya. Patay na, kaya bumalik siya sa atin. Ganun. Kasi namatay yung kinakasama niya, kaya gusto niya nang bumalik dito sa atin. Ang kapal naman ng mukha niyan. Eric naman. Dami mo namang satsat eh. Mama mo nga, tinanggap ako ng maayos. Tapos ikaw, kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Ay nako, lumaki ka lang, naging bastos at palasagot ka na. Mukha namang di mo pa kaya sarili mo. Ang dami mong daldal. Papadudot kahit na masaya ako sa pagbabalik ng mister ko. Malungkot pa rin ako dahil hindi natuwa si Eric sa pagkikita nila ng kanyang tatay. Akala ko pa naman pagkalipas ng mahabang panahon ay magbabago na ang pakikitungo niya sa tatay niya sakaling magkita silang muli, Papadudot. Pero nagkamali ako dahil noong ko lang nakita ang mas matinding galit sa mga mata at reaksyon ni Eric. Hindi ko naman siya masisisi pero umaasa pa rin ako ng mga panahon na yon na sana'y mapatawad pa rin niya ang tatay niya, lalo na kailangan kami ni Oscar. 3 araw makalipas tumira ulit si Oscar sa bahay at inamin niyang may dinaramdam siya sa tagiliran niya. Naisip kong ipakonsulta siya sa doktor at doon namin nalaman na may malubha siyang sakit. At dahil nga patay na ang kinakasama niya ay wala nang mag-aalaga sa kanya, kundi ako na lamang na lehitimong asawa niya ng mga panahong yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot katulad ng sinumpaan namin sa altar noong kinasal kami ni Oscar. Magsasama kami sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, sa sakit at sa kalusugan. Alam ko na pagsubok lang ng Panginoon sa amin ang paghihiwalay namin noong araw, pero sa huli ay pagkalipas ng mahabang panahon ay pinagbuklod pa rin kami ng Diyos upang magkasama ni Oscar. Alam ko na ako na lang ang maasahan niya ng mga panahong yon. Kaya naman nangako ako sa sarili ko na hindi ko siya bibiguin. Sa kabilang banda ay ayaw pa rin ng anak ko na tumira sa bahay namin ang tatay niya, pero wala pa rin siyang nagawa dahil ako pa rin ang masusunod sa aming dalawa. Kaya nga nanatili si Oscar sa bahay at tinuring ko siya bilang asawa. Mas nanaig sa akin ang awa at habag sa kanya ng mga panahong yon dahil sa kondisyon niya. Nung pina-check up namin si Oscar ay nakumpirma namin na meron siyang chronic kidney disease at kailangan na niyang magdialysis. Ako lang ang nag-asikaso kay Oscar, kaya hindi rin maiwasan na mapagod ako, lalo na at nagtatrabaho din ako. At yon ang bagay na napansin ni Eric nang minsan niya akong kumustahin pagkatapos naming maghapunan. Kumusta na po pakiramdam niyo? Eto, masakit ang katawan. Ang dami naming ginawa kanina sa trabaho. Paano? May client audit daw ang mga boss bukas, kaya dami naming nilinis. Napapansin ko po, dumadalas na yung pananakit ng katawan niyo Baka naman kayo na yung magkasakit niyan. Iinuman ko na lang to ng gamot mamaya bago matulog. Bukod sa pag-inom ng gamot, kailangan niyo rin magpahinga. Oo. Lagi rin akong puyat, gawa ng tatay mo. Nini, halika nga rito sa may sopa. Ano bang problema nun? Bakit siya sumisigaw? Baka may kailangan lang ang tatay mo. Teka, nandyan ako, Oscar. Ano yun? Ano yun? Kanina pa kayo nagbubulungan ni Eric dyan sa tabi. Ako ba yung pinagbubulungan nyo? Hindi Bakit naman namin gagawin yun? Ewan ko. Siguro pinag-uusapan nyo ako. Kasi pabigat ako sa buhay nyo. Oscar naman. Buti alam mo. Ano ka mo? Di mo narinig? Sige, uulitin ko. Sabi ko, buti alam mo. Buti alam mo na pabigat ka lang dito sa bahay na to. Pabigat ka lang sa aming dalawa ni Mama. Sumusobra ka na talaga. Ako pa ngayon ang sumusobra? Ikaw, kumusta? Kumusta ka? Hindi ka ba sumusobra?
Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng papa mo. Nakakainis kasi. Akala mo kung sinong boss kung makasigaw. Hari-harian dito sa bahay pabigat naman. Pasalamat ka, masakit tong katawan ko. Kaya di ako makabangon sa pagkakahiga ko rito sa sofa. Kung hindi, makakatingin ka talaga sa akin ng suntok. Talaga ba nananakot ka pa? Ganyan na nga kalagayan mo. Ikaw pa matapang? Kapal ah. Anong sabi mo? Eric, tumigil ka na. Huwag mo nang pagsalitaan ng ganyan ng papa mo. Kita mo na ngang may iniinda siya, oh. Oo ma, kitang-kita ko yung iniinda niya. Malamang karma niya yan sa pag-iwan niya sa atin noon. Naturingan ka pa namang nag-aaral, pero bastos ka. Gusto mo ba ng ganyanan? O sige, ikaw nga padre de pamilya pero naghanap ka ng iba. Iniwan mo kami ni mama. Anong sabi mo? Ano yan, bingi-bingihan ka na naman? Hindi mo na naman narinig? Ano, ulitin ko pa ba? Nini, pagsabihan mo nga yung anak mo. Anak, tumigil ka na sabi. Hindi ko mapigilan ma Akala mo kasi kung sino to kung makaasta. Pabigat lang naman siya. Tingnan mo yung sarili mo ma. Hindi ka sana mapapagod ng ganyan Kung sa tuwing pag-uwi mo rito, hindi mo naiintindihin tong taong to. Kaso hindi Sabit na nga, paalaga pa. Di ba? Walang kwenta talaga. Tsaka ma, tingin nyo ba hindi ko napapansin kung paano kayo trato nito? Kung sigaw-sigawan ka na lang kung utus-utusan ka, akala mo kung sino? Akala mo naging mabuting padre de pamilya sa atin? Pero choice ko naman yun. Choice ko na pabalikin ulit sa buhay natin ang tatay mo. Sino na lang ang tatanggap sa kanya pag hindi ko ginawa yun? Hindi na natin problema yon ma. Bahala na siya sa buhay niya. Matanda na siya. Nasabi mo lang yan kasi anak ka lang. Hindi ikaw ang asawa. Pag nagkaroon ka na ng asawa, maiintindihan mo na sagrado ang kasal. Maiintindihan mo ng husto kung bakit hindi ko magawang bitiwan ng tatay mo. Kahit na nagkasala siya sa akin noon. Papadudot nung hindi pa kami nagkakahiwalay ni Oscar ay may ugali na talaga siya na mabilis magalit o mapikon sa mga bagay-bagay. Naisip ko na baka mas lumala lang yon sa mga gamot na pumapasok sa katawan niya. Pero hindi ginatuwa ng anak namin ang trato sa akin ni Oscar dahil para kay Eric, hinahamak ako ng tatay niya sa loob pa mismo ng pamamahay namin. At dahil nga overprotective siya sa akin kaya nagawa niyang sagot-sagutin si Oscar noong minsan niya itong narinig na inuutos-utusan ako. Sa kabilang banda, nagalit pa rin ako at pinagsabihan ko pa rin si Eric. Para sa akin ay mali pa rin na sagutin niya ng pabalang ang tatay niya dahil ama niya pa rin ito. Si Oscar pa rin ang nagbigay ng buhay sa kanya kaya nga may bahagi sa puso ko na dismayado sa sarili kong anak dahil hindi ko naman siya pinalaking bastos at hambog. Hindi lang yun ang unang insidente na halos magpang-abot sila ng tatay niya. Dahil pagkalipas lang ng ilang araw ay may sumunod pang tagpo na masasabi kong mas malala, Papa Dudut. Eric! Eric! Halika nga rito sa sala. Dalian mo. Ay, bakit ba? Anong bakit ba? Kanina ka pa dun sa kwarto mo. Ano bang ginagawa mo? Wala ka nang pakialam dun. Pambihira. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin ako napapatawad? Nakuha mo pa talagang itanong yan? Kahit kailan hindi kita mapapatawad. Kasi walang kapatawaran yung ginawa mo sa amin ng mama ko. Matagal na yon. Kaya kung ako sa'yo, mag-move on ka na. Hindi yung hanggang ngayon, ganyan pa rin trato mo sa akin. Tatay mo pa naman ako. Di ka ba naaawa sa akin? May sakit na nga ako, oh. Bakit ako maaawa sa'yo? Buti nga yan Nagkasakit ka. Nakuha mo yung karma mo. Ano ba kasing kailangan mo? Ba't mo ko tinawag? Nagugutom na ako. Wala pa ba nanay mo? Wala pa. Baka nag-overtime sa trabaho. Wala bang makakain dyan? Iinom pa kasi ako ng gamot. May natitirang kanin sa kaldero. Meron pang ulam mo dun sa plato sa lamesa. Yun ang kainin mo. Ayoko na nung ulam.
Nakakasawa na eh. Kapal naman ang mukha mo. Nakuha mo pa magsawa. Wala ka namang ambag dito sa bahay na to. Ikaw pa yung malakas ang loob na mamili ng kakainin mo. Pabigat ka na nga, reklamador ka pa. Bakit ka ba ganyan magsalita? Tatay mo pa rin naman ako. Wala akong pake. Simula nung umalis ka sa bahay na to, nawalan na ako ng tatay. Nawalan na ako ng respeto sa'yo. Para sa akin, patay ka na. Kaya huwag kang umasta na akala mo kung sino ka. Ang hirap kasi sa mga kabataan ngayon, mapagtanim ng galit sa mga magulang. Kung makapagsalita ka, akala mo perpekto ka na. Pero walang-wala naman ako kung ikukumpara sa'yo. Kasi ikaw, kampon ka ng demonyo. Kahit na ganyan patingin mo sa akin, mahal na mahal pa rin ako ng nanay mo. Tingnan mo, tinanggap niya pa rin ako sa bahay at buhay niyo. Kahit na iniwan ko siya noon para sumama sa iba. Patunay lang yon na patay pa rin siya sa akin. Kaya di niya ako kayang tiisin. Aray ko! Bakit mo ako sinuntok? Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo sa amin ni Mama. Sa lahat ng mga pang-iinsulto mo sa kanya. Eric, tama na! Bitawan niyo ako, Ma. Tuturuan ko lang ng leksyon yung taong yan. Kapal ng mukha niya. Awatin mo yung anak mo, kundi papatulang ko na yan. Pwede ba? Manahimik ka na lang dyan, Oscar. Ako pa talaga? Oo. Ikaw lang naman yung panggulo rito. Nagugutom lang naman ako. Nagugutom ka? Di kumain ka sa kusina mag-isa. Hirap kasi sa'yo, wala ka ng silbi, ang arte-arte mo pa. Tumigil ka na. Huwag mo nang bastusin ang tatay mo. Bakit hindi ko babastusin yung taong yan? Sa'yo una ng bastos sa akin, Ma. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yon para suntukin mo siya. Tingnan mo. Lalo mo lang dinagdagan yung sakit na nararamdaman niya. Sabi ko nga kanina, kulang pa yung suntok ko na yun sa kanya sa lahat ng mga naging kasalanan niya sa ating dalawa, Ma. Bakit ka ba kasi pumayag na pabalikin siya dito sa bahay natin? Mas maayos pa nung tayong dalawa lang eh. Kaya naman natin. Sana, Ma, hinayaan mo na lang siya na magdusa sa sakit niya. Di ba ganun naman yung ginawa niya sa atin noon? Hinayaan niya tayo na magdusa? Lahat ng nararanasan niya ngayon, karma niya yan. Kaya dapat hindi siya tinutulungan. Papadudot yun ang unang beses na nasagot ako ng husto ni Eric, kaya naman galit na galit ako sa kanya. Magalang kasing bata at marespeto ang anak ko, kaya gano'n na lamang ang gulat ko dahil parang sa loob lamang ng maiksing panahon ay nagbago na siya. Siguro yung malaki talagang impluwensya ng pagkamuhi niya sa tatay niya para mawalan na siya ng respeto sa akin na nanay niya. Bukod doon ay masama rin ang loob ko sa kanya dahil sa panununtok niya kay Oscar. Ilang araw din kaming hindi nag-imikan ni Eric pero sa huli ginausap ko siya, tumingi siya ng tawad sa akin dahil sa mga nasabi niya. Nagsorry din ako sa kanya at pinilit ko siyang patawarin na rin ang tatay niya. Pero hindi ganoon kadali yon dahil hindi raw deserve ni Oscar ang kapatawaran niya. Napabuntong hininga na lamang ako at pilit na tinanggap sa aking puso ang desisyon ng anak ko. Doon ko nga naisip na habang walang magulang, ang makakatiis sa anak ay merong mga anak na kayang tiisin ang mga magulang nila. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang 3 taon. At sa loob ng panahong yon ay nagkayod kalabaw ako sa pagtatrabaho para masustentuhan ang pagdadialysis ni Oscar. Walang-wala rin kasi siya ng mga panahong yon at ako lamang ang maasahan niya na tutulong sa pagpapagamot niya. Pero kahit anong pagsisikap ko sa trabaho ay kinakapos pa rin kami. Kaya naman inilapit ko na si Oscar sa lokal na gobyerno at iba pang pribadong institusyon para makatulong sa pagpapadialysis niya. Nagbenta na rin po ako ng mga personal naming gamit para makadagdag sa ipon ko. Noong nagkapuhunan ako ay nagtinda ako ng mga merienda na inaalok ko sa mga katrabaho ko. Ginawa ko yon kasabay ng pagtatrabaho bilang janitress. Kahit na mahirap ay wala akong hindi kakayanin para madugtungan pa ang buhay ng asawa ko. Kaya lang dahil nga mas madalas pa rin kaming masait, pati ang inipon kong pera para sa pag-aaral ni Eric ay nagastos ko na. Papa Dudut.
problemado kayo ah. May nangyari po ba? Oo, anak. May kasalanan ako sa'yo. Ano po yun? Yung pera kasing inipon ko para sa graduation fee mo at sa iba pang bayarin mo sa eskwelahan, nagastos ko. Pampadialysis ng tatay mo. Kapos na kasi tayo eh. Ngayon, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para sa nalalapit mong graduation. Ay, ayos lang po yun. Ako na pong bahala dun. Paanong ikaw na ang bahala? Eh wala ka pa namang trabaho. Pwede naman po ako mag-part-time dun sa coffee shop na pinagtatrabahuan ng kaklase ko. May bakante daw po sila, niyayaya niya ako. Sigurado ka ba? Baka mahirapan ka ha? Mukhang hindi naman ako mahihirapan, ma. 6:00 hanggang 10:00 ng gabi lang naman ang duty ko kung sakali. Yung perang kikitain ko dun, makakatulong sa akin yun para may pambayad ako sa graduation tsaka pambili ng susuot kong damit. 4 na buwan na lang naman din, ma. Makakagraduate na ako. Salamat anak. Sa totoo lang, nahihiya ako sa'yo. Bakit naman po kayo nahihiya sa akin? Yang kailangan mong magtrabaho para makapag-ipon ng pambayad sa graduation at iba pang gastusin sa eskwelahan. Hindi na kinakaya ng sweldo ko na tustusan pag-aaral mo dahil nga sa sitwasyon ng papa mo. Ay, ayos na po yun. Pag nakagraduate ako, matutulungan ko na rin po kayo dito sa bahay. Huwag po kayong mahiya sa akin. Wala naman po kayong dapat na ikahiya. Salamat talaga dahil naging maunawain at matulungin kang anak. Mana po kasi ako sa inyo. Maunawain kayo tsaka matulungin. Kaya nga, kahit na anong kasalanan ni Papa noon, tinanggap niyo pa rin siya. Tinulungan, pinagamot. Noong una hindi ko po talaga maintindihan yun kung bakit ganun yung naging desisyon niyo. Pero nitong huli, naisip ko rin na baka nga tama kayo sa sinabi niyo sa akin. Na kapag nakapag-asawa na ako, tsaka ko lang maiintindihan kung gaano kasagrado ang kasal. Oo, kasi hindi naman lahat ng tao perpekto. Lahat nagkakasala. Lahat nagkukulang. Ultimo ako. Kaya nga nung bumalik sa buhay natin ang papa mo, sinabi ko sa sarili ko na nakahanda ulit akong gampanan ng pagiging asawa ko sa kanya. Kaya nga nakakabilib kayo, May. Kasi kinaya niyo yun. Tapos ipinagpatuloy niyo pa yung pagiging asawa niyo sa kanya kahit na mahirap. Mahal ko ang papa mo Ganun talaga yata pag nagmamahal ang tao. Kaakibat na nun yung pagsasakripisyo at pagpapatawad. Ikaw ba? Kumusta na ang pakikitungo mo sa papa mo? Napatawad mo na ba siya, anak? Hindi pa rin, ma. Pero sinusubukan ko naman. Naiinis lang kasi ako sa ugali niya kapag mainit yung ulo niya. Lalo na pag nakikita ko yung trato niya sa inyo. Inis na inis ako. Akala mo kung sino Pero pinipigilan ko yung sarili ko kasi wala naman ako magawa. Alangan naman palayasin ko siya rito. Pagpasensyahan mo na lang siya pag nagkakaganon. Baka epekto na rin ang gamot sa kanong sakit niya. Ay, ano pa nga po ba? Pagsasabihan ko na lang din siya. Pero sana, mas lawakan mo pa yung pag-intindi mo sa tatay mo. Tulad nga po ng sabi ko, ma. Sinusubukan ko naman po talaga Salamat ulit, anak. Salamat talaga, ha? Papadudot nagsisi ako ng gusto nang ma-realize kong pati ang pera na nakalaan sa pag-aaral ng anak ko ay nagastos ko kay Oscar. Para ako natauhan ng mga panahong yon pero buti na lamang at maunawain si Eric. Kahit na hindi pa rin siya sangayon sa pagkupkup ko sa tatay niya, paggastos at pag-aalaga rito dahil may sakit ito ay hindi na pinaramdam sa akin ng anak ko ang mga bagay na yon. Salip ay siya na ang nagkusang tumulong sa akin sa pagtatrabaho para mapaaral niya ang kanyang sarili. Makalipas nga ang 4 na buwan ay nakapagtapos na sa kolehiyo si Eric at siya na ang naging katukatulong ko sa pagtatrabaho para masuportahan ang dialysis ni Oscar. Pero sa totoo lang, dumating na rin ako sa punto na nahiya na ako sa anak ko dahil nagkaroon pa siya ng responsibilidad sa tatay niya. Pero sinabi lang sa akin ni Eric na ginagawa niya yon para matulungan ako dahil mahal niya ako. Hindi nagtagal ay umalis na ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko at nag-focus na lamang ako sa pag-aalaga kay Oscar. Kaya lang ay parang walang pinagbago ang ugali at pakikitungo sa amin ng asawa ko.
Akala mo kung sino pa rin siya na hari sa pamamahay namin kung umasta siya, Papa Dudut. Nini! Nini! Ano ba? Kanina ka pa dyan sa banyo. Ang bagal-bagal mo. Ano ba kasing problema mo? Kakapasok ko lang sa banyo. Kakapasok daw. Parang kanina ka pa dun. Marunong ka pa sa akin. Huwag mo na ako pagsalitaan ng ganyan, ha? Ano bang kailangan mo? Masayin mo mga binti ko. Kanina pa nangangalay Sa totoo lang, pagod ako, Oscar. Kanina pa ako naglalaba, di ba? Halos katatapos ko nga lang. Wala nang lakas tong mga kamay ko para masahihin ka pa. Ano ba naman yan? Sino na lang magmamasahe sa akin? Bakit hindi mo bigyan ng pabor ang sarili mo at masahihin mo yung mga binti mo? Ikaw gumagawa nun. Bakit mo ipapasa sa akin? Hindi ba halata? Pagod ako, Oscar. Ang hirap sa'yo. Yung sitwasyon mo lang laging dapat mahalaga. Paano naman ako? Baka nakakalimutan mo. Tao lang din ako. Napapagod. Huwag mo nga akong dramahan ng ganyan. Nakakarindi ka Saka ano pa't umalis ka sa trabaho mo para tutukan yung pag-aalaga sa akin kung hindi mo lang din pala magagawa ng maayos? Yan lang ba ang tingin mo sa akin, Oscar? Katulong mo? Tagapag-alaga mo? Kung oo, aba, kawawa naman pala ako. Bakit ka naman magiging kawawa? Asawa mo ko. Asawa na nagkasala sa kasal natin noong araw dahil ng babae ka't iniwan mo kami ng anak mo. Asawa na bumalik sa buhay namin matapos magkasakit at nagpaalaga. Pero ni minsan, hindi nagpasalamat o tumanaw ng utang na loob. Alam mo, sumusobra ka na Nakakapagod ka na. Hindi ka na ba talaga magbabago? Ewan ko sa'yo kung ano-anong pinagsasasabi mo. Bakit? Nasasaktan ka? Alam mo, gusto ko na lang tuloy maniwala sa anak natin na sana hindi na lang kita tinanggap pabalik sa buhay namin. Hindi naman kita nakikitaan ng pagbabago Hindi ka marunong magpakumbaba. Ikaw pa talaga yung laging galit. Dapat sa sitwasyon mong yan, nagsisisi ka na sa mga kasalanan mo. Hindi yung ikaw pa talaga yung matapang, otosero, at akala mo kung sino. Alam mo naman na hindi ko kontrolado yung nararamdaman ko, di ba? Hindi ko lang din mapigilang mainis at magalit sa sitwasyon ko. Kasi nga, sa dinami-rami ng tao, bakit ako pa yung magkakasakit ng ganito? Siguro nga, tama si Eric. Karma ko na to dahil sa pangiiwan ko sa inyo noon. Pero, huwag mo namang hayaang malugmok yung sarili mo. Pagtuunan mo ang paggaling mo. Hindi yung minsan, pahirapan ka pang painumin ng gamot, tapos hindi mo pa sinusunod yung sinabi ng doktor mo sa kung ano lang ang pwede mong kainin. Hindi ko lang mapigilan. Naaaburido ako. Wala akong magawa sa buhay ko dahil sa sakit na to. Ang daming limitasyon, ang daming bawal. Kaya gusto mo nalang mamatay, ganon. Hindi naman sa ganon. Ganon na rin yun. Hindi mo man lang kami naisip ng anak mo? Lalo na ako. Imbis na ayusin mo yung sarili mo, kahit man lang para sa akin, hindi mo magawa. Paano na lang pag nagkasakit din ako? Paano na lang kita maaalagaan? Pasensya ka na talaga. Kilala mo naman ugali ko, di ba? Ang hirap sa'yo. Kahit na ganyan na ang sitwasyon mo, hindi mo pa rin maibaba yung pride mo. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Kung ako sa'yo, ayusin mo na yung ugali mo bago pa ako magsawa sa pag-aalaga sa'yo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, maiintindihan kita. Nauubos din ako, Oscar. Napapagod din ako. Papa Dudut dala na rin ng matinding pagod at frustration ng araw na yon kaya nasabi ko ang mga masasakit na salitang yon kay Oscar. Kitang-kita ko na tinalabanan siya ng mga sinabi ko at nalungkot ng gusto pagkatapos noon. Pero ramdam ko na gumaan ang loob ko matapos kong mapakawala ng mga bagay na matagal ko nang kinikimkim sa dibdib ko. Napakatigas kasi ng ulo ni Oscar. Mataas ang kanyang pride at nakakapagod na alagaan. Pero dahil mahal ko siya at asawa pa rin ang turing ko sa kanya,
Kaya ako ginawa ang mga bagay na yon kahit na nakakapagod na. Sa huli ay kinakitaan ko naman ang pagbabago si Oscar at mas naging madali na siyang alagaan at kausapin hanggang sa mga huling sandali niya, Papa Dudut. Dahil sa lumala niyang sakit ay binawian ng buhay ang mister ko taong 2015. Malungkot po ako sa pagkawala niya pero wala akong pinagsisisihan na italagaan ko siya hanggang sa bawiin na siya ng may kapal sa amin. Bago tuluyang mawala si Oscar, ay humingi siya ng tawad sa amin ni Eric at nagpasalamat sa pag-aalaga ko sa kanya. Para sa akin ay sapat na yon para tuluyang palayain sa kamatayan ang aking pinakamamahal na asawa. Sa kasalukuyan ay inaabala ko na lamang ang sarili ko sa pagtitindahan at pakikinig sa programa ninyong Barangay Love Stories. Nalilibang kasi ako at nakaka-relate sa mga istoryang ibinabahagi ng mga kabarangay natin. At sa tulong ng manugang ko ay nakapagsulat ako ng kwento na pinadala namin sa inyong istasyon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po sa iyong programa and more power and God bless sa inyong istasyon. Ang inyong forever na kapuso at kabarangay. At super fan ng inyong programa, Nini.